Sa mga balitang pambansa, nagbabalang pag-asa na 3 pa umanong bagyo ang posibleng pumasok sa bansa sa susunod na linggo. Aray ko po. Ayon nga sa Weather Bureau, nakabantay sila sa 3 tropical cyclone-like vortices o TCLV. Isa raw ditong nakikitang mamumuo bilang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa September 9 o September 10. Posible raw itong mamuo sa silangang bahagi ng bansa. Samantala, wala namang opisyal na record of payment sa paggawa ng storybook ni Vice President Sara Duterte na isang kaibigan. Naiulat yan ni Education Secretary Sani Angara sa pagdinig ng 793.1 billion pesos na proposed budget ng DepEd para sa taong 2025. Kinumpirma ni Angara na job order personnel ang 2 illustrators ng libro na sina Janina Simbilio at Joseph Kaliner o Kaligner. Wala raw opisyal na record na nabayaran ng 2 naturang ilustrador. Giit naman ni DepEd Undersecretary Gina Gonong, walang anumang papel ang ahensya sa pag-imprenta ng librong pambata ng Vice Presidente. Arestado naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang aabot sa 169 na foreign nationals at 4 na mga Pilipino sa ginawang pagsalakay sa isang Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni PAOK spokesperson Winston Casio na bukod sa bilang ay marami pa daw ang nakatakdang aarestuhin. Mula pa raw ang mga nahuling individual sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga na inilipat sa Cebu. Nanawagan man ng PAOK sa mga lokal na pamahalaan na maging mapagmasid sa mga iligal na Pogo. Magmula doon sa mga Pogo Hubs na neutralize natin, naglilipatan lang po. Yung iba naglipatan sa Northern Luzon, yung iba naglipatan sa Southern Luzon, yung iba napunta sa Visayas, yung iba napunta sa Mindanao. Kaya panawagan namin sa mga local chief executives po ng iba't ibang bayan sa buong Pilipinas na maging mas mapagmasid po doon sa binibigyan nila ng mga business permit. Yan po ang tinig ni PAOK spokesperson Winston Casio. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.